Buenos dias, damas y caballeros. Lumabas muna ako dito sa subdivision namin, dito sa entrance, papunta sa entrance, to give you a slice of life dito sa kwan ko, dito sa lugar ko. Sandali, nag-alarm. Okay, yung yung sugar tester ko. Okay, bumabaksak na doon yung sugar ko. Okay lang, meron naman tayo dyan na naka-ready na juice. Okay, so dito papunta ito sa entrance. Pakita ko sa inyo, papunta ito sa entrance ng subdivision namin. Meron isa dyan na na eatery, ang sarap, with the view of Metro Manila. At dito naman may mga kakanin at kung ano-ano na binebenta. Kaya lang may sound dyan, kaya lumayo na tayo. Mahirap na. Masagib, hello, kumusta? Tapos si nanay. Okay lang, okay lang. Oo. Tingnan nyo ito, mga puso, mga gulay-gulay. May marang pa nga eh. Galing Mindanao eh. Marang, pati laki ng langka. Yan. Ba't mo ilang kilo? Usually, binibili namin yan. Dumadaan kami dito. So kung makikita nyo, ang daming bikers dito. Dahil itong lugar namin ay as the mountain closest to Metro Manila. Kasi andito kami sa boundary between boundary of Marikina and Quezon City. Nasa boundary kami, the closest municipality of Rizal to Metro Manila. So marami at kwan siya, dahil almost 400 meters above sea level siya. Marami siya mga dahil sa height niya, so ginagawa ito favorite na cycling, bicycle exercise area ng bikers. At dito sila nagpa-practice rin sa mga tournaments. In fact, dito rin gumaganap yung mga international cycling competitions, including yung 7-Eleven, yung mga marathon. Kasi kuwan nga siya, mataas papunta rito syempre. Parang namimimik ito yung kuwan, yung Baguio, parang mini Baguio ganun. So kung makita nyo na ang daming bikers dito. So I'm showing you this kasi yun nga, always itong mga panahon na ito, we ask ourselves, ano pa ba? Ano na ba nangyari sa bansa? Sadly, most people, they remain the same. Tuloy-tuloy ang buhay. Kumaga, napuprostrate na sila, wala nangyayari sa buhay natin. Pero we should use this public anger to fuel our resolve to do something about it. Hindi tayo pwede, sige, back to normal na lang buhay, okay lang, discuss tayo. So that's why today I want to talk about empowerment, what you can do dito sa mga katiwalian na sadly nakita natin. We just went from one bad government to another. Dito sa flood control, si Duterte nagnakaw ng 800 billion sila during sa time ni Duterte, and then pagpasok ni Marcos, lalo na yung pinsan niya na nilagay niya sa pwesto as Speaker of the House, ay nagnakaw naman ng 1.2 billion. So kwan talaga, we are going from
one disappointment to another. Disappointed tayo sa at shocked tayo sa Duterte administration, disappointed at sad rin tayo sa Marcos administration kasi embes inalis yung malpractice ng Duterte administration, yung mga ghost project at flood control insertions amounting to 800 billion, halos na doble pa, 1.2 billion in only 3 years. In 3 years. Ibig sabihin, kung hindi ito natigil, baka abot ng 3 trillion ang nanakawin sa atin ng mga bata ni President Bongbong Marcos, led by Speaker Martin Romualdez. So very disappointing, but we can fight back. We can do something about it. Pwede natin and that is ang ginagawa nyo na ngayon. Don't be contented lang in watching, don't be contented in commenting. You should share yung nakikita nyo mga social media sites, lalo na mga neutral, made up of neutral bloggers or run by neutral bloggers. You should share their post. You should like their posts para ma-viral sila at we can reach out to we can convert minds. Di ba sabi ko sa inyo, ma-convert lang natin na 10 to 100 DDS a day. Malaki na talaga yun. 10 to 50 lang, malaki na, na a day, until 2028. Malaking bagay na yan, and then mamultiply pa yan as we convert others who converted. Marami nga sa inyo dito sa Vlogcaster channel sinabi, ay dati bad DDS ako. Marami, hindi ko lang mabasa lahat. Dati bad DDS ako, pero dahil dito sa mga vlogs mo, na-enlighten ako bad. Nakita ko gaano pala ka-evil, and I regret ang Duterte administration, and I regret supporting them bad. Nagpapasalamat sa atin. So, kumbaga meron talaga palpable, meron talaga, hindi naman biglaan yan, hindi naman biglaan yan. Kaya siguro yan para para hindi sayang yung effort natin, hindi sayang yung oras ni Vlogcaster nagba-vlog habang morning walk, para hindi sayang yung lost opportunity debate. Kasi syempre time away from my business is it means less earning for me and my family, pero I sacrifice my time, I sacrifice my energy, I sacrifice some financial earnings o sa business ko para abonohin yung or para bayaran yung para to maintain a BAT team, to maintain a team of content creators, videographers, para tulungan tayo. So para worth it naman yung kwan natin, yung sacrifices natin. Do help me by sharing this vlog, by referring this vlog to friends and relatives, by liking this vlog. Malaking bagay na, or commenting, because whenever you like or comment, tumataas yung virality ng vlog hanggang napupunta ito sa ang mga bots, pinipick up ito ng mga bots. Kasi ang YouTube, pareho naman sa Facebook, kung nakikita nila viral isang bagay, yung mga bots doon, yung mga AI, ikuha nila yun, ikalat rin nila yun sa ibang inbox ng mga ibang social media users, so kumakalat yung message. Lalo na ito, because I'm asking you to help me build an army of truth seekers,
yung na-convert natin, hopefully, ha, yung na-convert natin na mga na mga DDS, hopefully ma-convert rin nila yung yung iba pang mga tao, ha, to open up their eyes kung ano ba talaga ang especially on the need para iba naman sa 2028 election. Sana naman neutral na yung nagmamahal lang talaga sa bayan. Kasi nakakuan na tayo, tingnan nyo si Duterte. Ha? Si Pinoy na inherit ng 4 trillion na utang kay Gloria Macapagal Arroyo. And then nung umalis siya, naging 5 trillion ng utang natin. And then nung dumating si Duterte, dinagdagan ng 8 trillion. Ngayon 30 nung bumaba siya sa pwesto, 13 trillion na utang natin. 13 trillion, nadagdagan ng 8 trillion in 6 years. Ngayon, as of this week, inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot na sa 19 trillion. 19 trillion ang utang natin. 19 trillion na. So ibig sabihin, from the time of Duterte, in just only 4 years, nadagdagan ni President Bongbong Marcos or dinagdagan ni President Bongbong Marcos ng 6 trillion na utang. May nakinabang ba kayo sa 6 trillion? Meron ba na nagawa na malaking hospital sa mga probinsya nyo? During the Marcos administration, libre na ba yung mga hospital, yung mga major operations? Wala eh. Hindi, nga pa rin tayo. Nga pa rin tayo. Kaya talaga ang pag-asa natin ay dito na lang sa, punta muna tayo sa kabila. Masyadong maaraw dito. So yan so kumbaga kuwan pa lang yan 4 years pa lang yung Marcos administration, and yet they were already able to bring up the debt, local and international debt, by 6 trillion more, making our international and local debt reach 19 trillion. Ibig sabihin, if we go by the average, in 4 years nakautang si President Marcos ng 6 trillion. So ibig sabihin, in 2 years more, dahil wala, hindi nagge-generate ng pondo ang gobyerno, sana kung ano man ang kaya i-generate ng gobyerno na pera, revenue, mag-stick lang doon, ibaba lahat ng gastusin ng gobyerno. Pero hindi, pataas yung gastusin, pababa yung revenue collection dahil sa corruption. So kaya ang recourse ay utang. Pareho lang sa Duterte administration. So ibig sabihin yan, kung nakautang na si President Marcos ng 6 trillion, aabot by the time aalis siya, kung tuloy-tuloy pa rin ang utang, 10 trillion na ang 10 trillion na magiging utang natin, dagdag na utang. So ibig sabihin, most likely baka kung 10 trillion na ang pagbaba ni Marcos magiging utang natin. So he will not be no different from Duterte na iniwan tayo ng 13 trillion. Si Marcos rin, iiwanan tayo ng 23 trillion. Wala na yan, baksak na talagang gobyerno yan. Halos bankrupt ng gobyerno yan. So that is how bad the situation is. Kaya the more reason, kung galit kayo, maraming tao at sinasabi, nag-express ng public disgust, public anger. So channel your anger. Use your anger to fight for good governance. Use your anger
to help, hindi naman tayo lahat na makakagawa o may oras gumawa o may pera para magbayad ng mga social media team, para gumawa ng social media site or gumawa ng vlog. You support vloggers, hindi lang si vlogcaster. You support vloggers, don't just watch their vlogs. Share their vlogs, like their vlogs, comment on their vlogs, para hindi sayang ang oras nila, hindi sayang effort nila. At their messages, lalo syempre wag niyo suportahan yung bias, yung sumusuporta either sa mga Duterte o mga Marcoses or mga bayaran vloggers. But tatatlo na lang kami, neutral talaga na vloggers, kasi meron naman dyan kung wari neutral pero masyado naman wala nakikita masama sa mga kakwan, sa mga Aquino. Siyempre may mga katiwalian din naman yung mga Aquino noon, hindi si Pinoy mismo pero yun mga kwan, yung mga tao na kapaligid sa kanya. So at ganoon rin kay Cory, malinis si Cory pero yung mga yung sinasabi natin Kamag-anak Incorporated, nagnakaw rin naman during the time ni Cory. So konti lang vlogger na hindi wala naman bayaran kakamping na vlogger, kasi kahit papaano malinis naman si Leni Robredo. Pero syempre bias rin yun. Mas bias yung DDS, mas bias yung Marcos vloggers. Tiba-tiba ang mga pera niyan. Tingnan nyo, sila mismo nagre-report na may namatay na pinatay na vlogger dahil sa 8 million. Ibig sabihin na kwan talaga sila. Busog na busog sila. Tiba-tiba sila sa pera natin, coming being given to them. Binabayaran sila gamit ang pera natin. Doon lumalaki ang utang natin, partly dahil para ma-maintain ang Marcos administration yung mga bayaran Marcos vloggers. Kaya hindi na nila alam kung saan ilagay yung pera, kaya napapatay sila sa pera. 8 million daw, ganun. So it is about time na suportahan nyo talaga yung mga neutral vloggers. Hindi lang pro kakamping, hindi yung neutral na hindi pro kakamping, hindi pro Duterte, hindi pro Marcos. So and help them, help magnify their message para umabot ito sa mas maraming tao. Mas maraming tao, and that is the way you can help get or help put in power a better candidate na hindi na madagdag yung utang natin. Kasi kung magnanakaw na naman ng kandidato, dadagdag na naman siya by 10 trillion ng utang natin starting 2028. So after siya nag-bow out of office, baka 30 to 40 trillion ng utang natin. Wala na, baksak na talaga ekonomiya natin nun. We will be a failed state na. A failed state. Baksak na estado. So let's help our country. Do your part. You can have a big role, by supporting a big role in our pro transparency, pro integrity, pro good government. Let's support good governance. Let's bring back good governance in 2028, by collectively supporting a better candidate. But we can only do that kung malaki na yung numbers natin. So it also helps if you help independent vloggers like me grow our page para lumaki yung voice namin, voice of reason, voice of idealism, voice of patriotism.
So please do that ha. Yan lang ang reflection ko this Saturday morning habang nire-record natin ito. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.